Paano ba ito nangyari sa akin? Parang pelikula ang buhay ko? Hello, my name is Marikit. I am 27 years old. Lumaki ako sa isang simpleng tahanan sa bayan ng Lipa, Batangas. Simpleng pamilya kami, may 3 magkakapatid at mga magulang na nagtaguyod sa amin ng buong pagmamahal. Sa kabila ng payak na buhay, pinangarap kong makapagtapos ng kolehiyo at magkaroon ng magandang kinabukasan. Hindi ako masyadong masipag sa pag-aaral, pero sinubukan ko pa rin dahil gusto ko ng diploma kahit anong kolehiyo lang basta mataas ang tingin. Nang makapasok ako sa kolehiyo sa Lipa City, nakita ko sa buhay estudyante ang mga tambayan ng mga kabataan, mga tawanan, usapan, at syempre mga bagong kakilala. Dito nagsimula ang lahat. Nakilala ko si Daniel, isang binatang taga-mataas na kahoy na agad kong naramdaman na mahal ko. Siya ang unang lalaki na tunay kong minahal at sa kanya ko inilagay lahat ng pag-asa. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa aking tenga. Palaging pinaparamdam niya na espesyal ako. Sa bawat tingin niya, para akong lumilipad sa ulap. Hindi ko maintindihan kung ano ang tingin niya sa akin, pero para sa akin siya ang lahat. Sa mga sandaling magkasama kami, nagkaroon kami ng mga sandaling hindi ko maipaliwanag. Mga yakap, halik, at mga lihim na pagtagpo na hindi ko kayang tanggihan dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Habang nag-aaral kami, unti-unting lumalim ang aming relasyon, pero si Daniel ay hindi kailanman nagpakita ng interes na mag-propose o magplano para sa amin. Sa katunayan, marami sa mga kaklase namin ay sabik na sa trabaho habang si Daniel ay tila nagwawalang bahala lamang. Wala siyang trabaho at hindi rin siya nagpapakita ng pagsisikap na baguhin ang kanyang kalagayan. Sa kabila nito, hindi ko maiwasang mahalin siya ng buong puso. Lahat ng nag-aalok na lalaki sa akin ay tinatanggihan ko habang si Daniel ay nananatiling tahimik at tila walang pakialam. Isang araw, habang kasama ko ang aking ina sa palengke sa bayan namin, napadaan kami sa isang bagong bukas na tindahan ng damit. Doon ko nakilala si Carlo, isang binatang may-ari ng maliit na negosyo sa Lipa. Matalino at maayos ang kanyang kilos at ang mga tingin niya sa akin ay hindi ko maiwasang mapansin. Hindi naglaon, nakipag-ugnayan siya sa pamilya namin at sa loob ng ilang araw ay dumating ang kanyang mga kamag-anak para mag-alok ng kasal. Sinabi ni Papa na siya ang tamang lalaki para sa akin. May magandang pamilya, matatag ang negosyo at may magandang kinabukasan. Ngunit ako, sa kabila ng mga panghihikayat, ay hindi pa handa. Mahal ko pa rin si Daniel. Ikinuwento ko kay Daniel ang tungkol sa proposal ni Carlo, ngunit walang malinaw na sagot ang nakuha ko. Sinabi niya na hindi niya kayang magpakasal ngayon dahil wala pa siyang trabaho at hindi rin niya alam kung paano kami mabubuhay. Pero nang marinig niyang may lalaking mayaman na mag-aalok sa akin, sinabi niya na kung ganoon, magpakasal na lang ako sa kanya, ngunit mananatili pa rin akong kanya sa puso. Hindi kita kayang iwan, Marikit. Kahit sino pa ang makasama mo, ako pa rin ang iibigin mo, sabi niya. Ako naman, bagamat nasasaktan, ay nanatiling tapat sa kanya. Dumating ang araw ng aking engagement kay Carlo. Sa kabila ng mga paghahanda at mga mamahaling gamit na binili, hindi ko pa rin maalis sa puso ang pagmamahal ko kay Daniel. Sa gabi bago ang kasal, tinawagan ako ni Daniel ng umiiyak at nagsabi na ako lang ang kanyang pag-ibig at kung magpapakasal man ako kay Carlo, dapat gawin ko rin iyon sa kanya. Nang gabing iyon, nagplano kami na magkita ng lihim sa bahay ko sa bayan. Inilagay ko si Carlo sa isang malakas na pampatulog upang matulog siya ng mahimbing, habang ako naman ay nagtipon ng lakas para sa aming tagpo ni Daniel. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang aming lihim na pagsasama, kahit na si Carlo ay nagbabantay sa negosyo at halos wala sa bahay mula tanghali hanggang gabi. Ako naman ay nanatiling tahimik, niloloko ang lahat, at pinipilit na dalhin ang dalawang mundo sa isang balanse, hanggang sa dumating ang araw na may isang matandang kapitbahay na biglang kumatok sa pintuan ng bahay namin at sinabi ang isang nakakabiglang katotohanan. May mga kamera sa paligid ng aming bahay na nagre-record sa bawat galaw namin. Ang matandang iyon ay nagsabing, alam niya ang aming mga lihim at may mga ebidensyang video na maaaring magdulot ng malaking gulo sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong iyon, ang mga tanong na bumabalot sa akin, at ang takot na baka masira ang buhay na pinaghirapan namin ng aking pamilya. Ngunit higit sa lahat ang tanong na bumabagabag sa akin,
Ano ang magiging kapalaran ng aking puso at ng dalawang lalaking nagmamay-ari nito? Sa bawat araw na lumilipas, simula nang mailatag ang mga pangyayari sa buhay ko, ramdam ko ang bigat ng bawat desisyong kailangang harapin. Hindi madali ang sitwasyon ko, lalo na't ako ay isang simpleng babae lamang mula sa maliit na bayan ng Lipa. Ngunit heto ako, naglalakad sa gitna ng unos na hindi ko inaasahan, dala ang mga pangarap na unti-unting nauupo sa aking mga kamay. Hello ulit, ako si Marikit, 27 anyos, at ngayon ay nais kong ibahagi ang simula ng isang kwento na puno ng pagmamahal, pagtataksil at paghihirap. Isang kwento ng isang babaeng tulad ko na naghangad lamang ng tunay na pag-ibig at katahimikan sa buhay. Bago pa man ako mapadpad sa ganitong kalagayan, may mga pangyayaring naganap na tila mga palatandaan ng unos na paparating. Sa kolehiyo, nang makilala ko si Daniel, agad akong nabighani sa kanyang mga mata at ngiti. Siya ang unang lalaki na nagparamdam sa akin ng kakaibang init ng pagmamahal, ang unang naging dahilan ng aking mga pangarap na umusbong sa puso. Ngunit hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay puno ng saya. Sa likod ng mga ngiti ni Daniel, may mga lihim siyang hindi ko lubos na naintindihan. Ang aming relasyon ay puno ng mga sandaling hindi ko alam kung paano haharapin. Sa bawat yakap at halik, ramdam ko ang isang koneksyon na hindi ko pa naranasan. Ngunit sa likod nito, may mga pagkakataong nagdadalawang isip ako, mga sandaling nagtataka kung siya ba ay tunay na handa para sa akin. Sa kabila ng aking pagmamahal, siya ay tila hindi pa handang harapin ang responsibilidad ng isang relasyon, lalo na ng pag-aasawa. Habang ako ay nag-aaral, nakita ko ang iba pang mga lalaki na nagsusumikap para sa kanilang kinabukasan. Si Carlo, isang binatang may-ari ng maliit na negosyo sa Lipa, ay nagpakita ng interes sa akin. Ang kanyang mga kilos ay puno ng respeto at paggalang, bagay na hindi ko palaging naramdaman mula kay Daniel. Ngunit ang puso ko ay patuloy na nakatuon kay Daniel, kahit na ang mga pangarap ko ay unti-unting nauubos kasama ang bawat araw na lumilipas. Isang araw, habang kasama ko ang aking ina sa palengke, nagpasya kaming pumasok sa isang bagong bukas na tindahan ng damit. Doon ko muling naranasan ang mga titig ni Carlo, titig na puno ng pag-asa at pangako. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan siya sa pamilya namin at ang kanyang mga panukala ay nagdulot ng pag-asa sa aming mga magulang. Ngunit ako, sa kabila ng mga ito, ay nanatiling hindi sigurado. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, pinilit kong maging matatag. Hindi madali ang pagpili sa pagitan ng dalawang lalaking mahal ko sa magkaibang paraan. Si Daniel, ang aking unang pag-ibig, ay nanatiling tahimik at tila walang plano para sa amin. Si Carlo naman ay nagpakita ng determinasyon at handang magbigay ng magandang kinabukasan. Ngunit ang puso ko ay nahahati at ako ay naliligaw. Habang lumalala ang sitwasyon, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng mga desisyon na kailangang gawin. Ang bawat araw ay puno ng pag-aalinlangan, pangamba at pag-asa. Sa kabila ng lahat, patuloy akong nagdarasal na sana'y magkaroon ako ng lakas upang harapin ang mga pagsubok na ito at upang malaman kung saan talaga ako nararapat na pumunta, sa piling ng lalaking aking minahal ng buong puso o sa bagong tao na handang ibigay ang lahat para sa akin. Hindi ko pa alam kung paano matatapos ang kwentong ito, ngunit handa akong harapin ang bawat kabanata kahit pa ito'y puno ng pagsubok at luha. Sa susunod na bahagi, sasabihin ko kung paano nag-umpisa ang lihim kong pakikipagtagpo kay Daniel at ang mga pangyayari na nagdala sa akin sa bingit ng isang malaking desisyon. Hindi ko malilimutan ang araw na yon, ang araw na unti-unting bumukas ang pintuan ng aking lihim na mundo. Ang mundo kung saan ako'y nahati sa pagitan ng dalawang lalaki, ng dalawang kwento at ng dalawang pangarap. Isang mundo na puno ng pag-ibig, pagtataksil, at paghihirap na hindi ko inakala na mararanasan ko. Ako si Marikit, 27 anyos mula sa Lipa, at ngayon ay isasalaysay ko ang simula ng isang kabanata na nagbago ng takbo ng buhay ko. Isang kabanata kung saan ang puso ko ay naging larangan ng labanan at ako ang naging bihag ng mga pangyayari. Matapos ang engagement ko kay Carlo, naisip ko na dapat kong simulan ang bagong yugto ng buhay. Ngunit hindi ako handa. Ang puso ko ay patuloy na umaasa kay Daniel. Kaya naman, lihim naming pinagpatuloy ang aming mga pagkikita. Hindi madali ang pagtatago, lalo na't si Carlo ay laging abala sa kanyang negosyo.
Ngunit sa bawat sandali na magkasama kami ni Daniel, nararamdaman ko ang tunay na saya at pag-ibig na matagal ko nang hinahanap. Isang gabi, pagkatapos ng isang araw ng mga paghahanda para sa kasal, nagplano kaming magkita ni Daniel sa bahay namin dito sa Lipa. Alam kong delikado ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Inilagay ko si Carlo sa isang malakas na pampatulog upang matulog siya ng mahimbing habang ako naman ay naghanda para sa aming lihim na tagpo. Pagdating ni Daniel, tinanggap ko siya ng buong init ng puso. Ang aming mga yakap at halik ay puno ng mga damdaming matagal nang naipon, pagmamahal, pananabik, at pag-asa. Ngunit sa kabila ng saya, may mga tinik na patuloy na sumusubok sa aming relasyon. Alam ko na ang aming lihim ay maaaring magdulot ng malaking gulo, ngunit hindi ko kayang talikuran ang taong minahal ko ng buong puso. Habang nagtatagal, unti-unting nadarama ko ang bigat ng aming mga lihim. Ang mga araw na kami ay magkasama ng walang iniintinding mundo ay unti-unting nabalot ng takot at pangamba. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin mapapanatili ang ganitong uri ng relasyon, lalo na nang may isang matandang kapitbahay na biglang kumatok sa pintuan namin, dala ang isang nakakabiglang babala. Isang gabi, habang kami ni Daniel ay nagtatagpo sa bahay, kumatok ng malakas ang pintuan. Isang matandang lalaki mula sa kabilang bahay ang nakatayo sa harap namin, may dalang mga salitang hindi ko inaasahan. Sinabi niya na may mga kamera siya sa paligid ng aming bahay na nagre-record ng lahat ng aming galaw. Ang mga video raw na ito ay maaaring magdulot ng malaking problema sa akin at sa mga taong mahal ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan yon. Ang mga pangyayaring unti-unting bumabalot sa akin ay nagdulot ng matinding takot. Paano kung makita ni Carlo ang mga ito? Paano kung masira ang aming pamilya? At higit sa lahat, paano kung mawala ang pagmamahal ni Daniel dahil sa mga pangyayaring ito? Ang matandang kapitbahay ay nagbanta na ipapakita niya ang mga video kay Carlo kung hindi ko susundin ang kanyang mga kahilingan. Ako'y nanlalamig sa takot. Hindi ko lubos maintindihan kung anong klaseng tao ang ganito kalupit at kalupit na gumamit ng aming mga lihim laban sa amin. Sa kabila ng lahat, pilit kong pinilit ang sarili na maging matatag. Hindi ko kayang hayaan ang mga pangyayaring ito na sirain ang buhay ko, ngunit sa puso ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. May mga sikreto pa akong kailangang harapin at mga desisyon na kailangang gawin upang mapanatili ang aking buhay at pagmamahal. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga hakbang na ginawa namin ni Daniel upang harapin ang banta ng matandang kapitbahay at kung paano unti-unting nabunyag ang mga lihim na nagbunsod ng gulo sa buhay ko. Isang kwento ng pakikipaglaban, pagtataksil, at pag-asa na patuloy na sumusubok sa akin. Hindi ko inakala na ang simpleng buhay ko sa bayan ng Lipa ay mauuwi sa ganito, isang gulo na puno ng lihim, takot, at mga banta na nagpapabigat sa puso ko. Ako si Marikit, 27 anyos, at ngayon ay isasalaysay ko ang mga pangyayari na unti-unting umusbong mula sa aming lihim na pagkikita ni Daniel, hanggang sa mga hindi inaasahang pagsubok na dumating mula sa matandang kapitbahay. Pagkatapos ng unang pagkikita namin ni Daniel sa bahay, naalala ko ang kaba na dala ng banta ng matandang lalaki. Hindi niya lang basta sinabing may mga kamera siya, ipinakita pa niya ang mga video na kuha niya sa aming mga lihim na pagtitipon. Para akong nilamon ng takot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Carlo kung makita niya ang mga ito, o kung paano ko mapapanatili ang katahimikan ng pamilya namin. Ang matanda ay tahasang nagbanta na ipapakita ang mga video sa aking asawa kung hindi ko susundin ang kanyang mga kahilingan. Hindi ko maintindihan kung ano ang gusto niya, ngunit ramdam ko ang kanyang kapangyarihan sa akin. Sa kabila ng pagkabalisa, pinilit kong maging kalmado at pilit na nilabanan ang pangamba sa dibdib. Sa gabing iyon, nag-usap kami ni Daniel kung ano ang dapat naming gawin. Alam namin na hindi namin pwedeng hayaan itong problema na lumaki pa. Kailangan naming magplano. Kahit na ang sitwasyon ay tila walang magandang kalalabasan. Napagdesisyonan namin na subukan munang kausapin ang matandang kapitbahay at alamin ang kanyang tunay na intensyon. Kinabukasan, tinawagan namin siya at inanyayahan sa bahay upang mapag-usapan ng maayos ang sitwasyon. Siya'y dumating na may dalang mga dokumento ng mga video at tila seryoso sa kanyang mga sinasabi. Ipinaliwanag niya na siya ay mayaman at may kapangyarihan sa aming lugar, kaya't alam niyang mahihirapan kaming labanan siya. Sinabi niya na gusto niyang makipagkasundo sa akin
Kung susundin ko ang kanyang mga kahilingan, hindi niya ipapakalat ang mga video at paninira sa akin. Ngunit kung hindi, magsisimula na raw ang gulo, ang paglalantad ng mga lihim ko sa buong bayan. Hindi ko maintindihan kung ano talaga ang gusto niya, ngunit ang banta ay malinaw at matindi. Habang kami ay nag-uusap, napansin ko ang kakaibang tingin niya sa akin. May halo itong pagnanasa at pagmamataas na hindi ko matanggap. Hindi ako ang babaeng inaakala niyang mapapailalim sa kanyang mga utos. Ngunit sa kabilang banda, ang takot sa kapalaran ng pamilya ko at ng kasal ko kay Carlo ay nagpapahina sa aking loob. Napagkasunduan namin na panatilihing lihim ang mga video, ngunit ang presyo ng matanda ay nagpatuloy. Palibhas ay may hawak siya sa mga ebidensya, unti-unti akong nabubuhay sa takot. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa gitna ng lahat ng ito. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang aking pagtatago at pag-iingat. Hindi ko sinasadyang maipakita kay Carlo ang mga palatandaan ng aking stress. Kahit na may mga mamahaling regalo at alahas na ibinibigay niya bilang bahagi ng aming engagement, hindi nito mapapalitan ang lungkot at alalahanin na bumabalot sa akin. Hindi rin nawawala ang mga tawag at mensahe mula kay Daniel. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang aking kanlungan, ang taong nagbibigay ng init sa aking puso sa gitna ng lamig ng mundo. Ngunit ang aming mga lihim ay tila lalong lumalalim ang hukay na aming kinatatayuan. Sa susunod na bahagi, sasabihin ko kung paano unti-unting nabunyag ang mga lihim na ito sa paligid namin at kung paano ang presensya ng matandang kapitbahay ay naging simula ng isang seryosong gulo na magpapabago sa lahat. Isang kwento ng pagtataksil, paghihirap at pagharap sa mga tunay na hamon ng buhay. Hindi ko inakala na ang simpleng buhay ko sa bayan ng Lipa ay mauuwi sa ganito. Isang gulo na puno ng lihim, takot, at mga banta na nagpapabigat sa puso ko. Ako si Marikit, 27 anyos, at ngayon ay isasalaysay ko ang mga pangyayari na unti-unting umusbong mula sa aming lihim na pagkikita ni Daniel, hanggang sa mga hindi inaasahang pagsubok na dumating mula sa matandang kapitbahay. Pagkatapos ng unang pagkikita namin ni Daniel sa bahay, naalala ko ang kaba na dala ng banta ng matandang lalaki. Hindi niya lang basta sinabing may mga kamera siya. Ipinakita pa niya ang mga video na kuha niya sa aming mga lihim na pagtitipon. Para akong nilamon ng takot, hindi ko alam kung paano ko haharapin si Carlo kung makita niya ang mga ito o kung paano ko mapapanatili ang katahimikan ng pamilya namin. Ang matanda ay tahasang nagbanta na ipapakita ang mga video sa aking asawa kung hindi ko susundin ang kanyang mga kahilingan. Hindi ko maintindihan kung ano ang gusto niya, ngunit ramdam ko ang kanyang kapangyarihan sa akin. Sa kabila ng pagkabalisa, pinilit kong maging kalmado at pilit na nilabanan ang pangamba sa dibdib. Sa gabing iyon, nag-usap kami ni Daniel kung ano ang dapat naming gawin. Alam namin na hindi namin pwedeng hayaan itong problema na lumaki pa. Kailangan naming magplano, kahit na ang sitwasyon ay tila walang magandang kalalabasan. Napagdesisyonan namin na subukan munang kausapin ang matandang kapitbahay at alamin ang kanyang tunay na intensyon. Kinabukasan, tinawagan namin siya at inanyayahan sa bahay upang mapag-usapan ng maayos ang sitwasyon. Siya'y dumating na may dalang mga dokumento ng mga video at tila seryoso sa kanyang mga sinasabi. Ipinaliwanag niya na siya ay mayaman at may kapangyarihan sa aming lugar, kaya't alam niyang mahihirapan kaming labanan siya. Sinabi niya na gusto niyang makipagkasundo sa akin. Kung susundin ko ang kanyang mga kahilingan, hindi niya ipapakalat ang mga video at paninira sa akin. Ngunit kung hindi, magsisimula na raw ang gulo, ang paglalantad ng mga lihim ko sa buong bayan. Hindi ko maintindihan kung ano talaga ang gusto niya, ngunit ang banta ay malinaw at matindi. Habang kami ay nag-uusap, napansin ko ang kakaibang tingin niya sa akin. May halo itong pagnanasa at pagmamataas na hindi ko matanggap. Hindi ako ang babaeng inaakala niyang mapapailalim sa kanyang mga utos. Ngunit sa kabilang banda, ang takot sa kapalaran ng pamilya ko at ng kasal ko kay Carlo ay nagpapahina sa aking loob. Napagkasunduan namin na panatilihing lihim ang mga video, ngunit ang presyo ng matanda ay nagpatuloy. Palibhas ay may hawak siya sa mga ebidensya, unti-unti akong nabubuhay sa takot. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa gitna ng lahat ng ito. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang aking pagtatago at pag-iingat.
Hindi ko sinasadyang maipakita kay Carlo ang mga palatandaan ng aking stress. Kahit na may mga mamahaling regalo at alahas na ibinibigay niya bilang bahagi ng aming engagement, hindi nito mapapalitan ang lungkot at alalahanin na bumabalot sa akin. Hindi rin nawawala ang mga tawag at mensahe mula kay Daniel. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang aking kanlungan, ang taong nagbibigay ng init sa aking puso sa gitna ng lamig ng mundo. Ngunit ang aming mga lihim ay tila lalong lumalalim ang hukay na aming kinatatayuan. Sa susunod na bahagi, sasabihin ko kung paano unti-unting nabunyag ang mga lihim na ito sa paligid namin at kung paano ang presensya ng matandang kapitbahay ay naging simula ng isang seryosong gulo na magpapabago sa lahat, isang kwento ng pagtataksil, paghihirap at pagharap sa mga tunay na hamon ng buhay. Hindi ko inaasahan na ang lahat ng mga lihim na tinago ko ay unti-unting maglalantad sa paningin ng mga tao sa aming maliit na bayan sa Lipa. Ako si Marikit, 27 anyos, at ngayon ay nais kong ibahagi ang mga saloobin ko tungkol sa mga pangyayaring nagbago sa buhay ko. Mga pangyayaring nagdulot ng matinding pagkabigla at pag-aalinlangan sa aking pagkatao. Nang malaman ko na hawak ng matandang kapitbahay ang mga video ng aking mga lihim na pagkikita kay Daniel, hindi ko inakala na aabot ito sa punto na makikialam na ang iba pang tao sa aming paligid. Mabilis kumalat ang mga balita sa aming barangay at unti-unti akong naging sentro ng mga usap-usapan. Ramdam ko ang bigat ng mga tingin at mga bulong sa likod ko. Parang hindi ko na mapigilan ang pagguho ng mundo ko. Sa kabila ng lahat, patuloy akong nagtatago sa likod ng mga ngiti at mga pagpapanggap na maayos ang lahat. Ngunit sa loob, ako'y naguguluhan, natatakot, at nawawalan ng pag-asa. Naisip ko kung paano sana naging iba ang lahat kung hindi ko nakilala si Daniel o kung hindi ako nagpasya na makipagtagpo sa kanya kahit na ako ay nakatakdang magpakasal kay Carlo. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa bahay, naalala ko ang mga pangako ni Daniel, na kahit anong mangyari ay mananatili siyang nagmamahal sa akin. Ngunit paano nga ba ako magmamahal ng buo kung ako'y nababalot ng takot at pangamba? Nagsimula akong magtanong sa sarili kung ano ba talaga ang aking nararamdaman. Mahal ko ba talaga si Daniel o ang ideya lamang ng pag-ibig na binibigay niya sa akin? Sa kabilang banda, hindi ko rin maiwasang isipin si Carlo. Isang binatang may mabuting puso, handang ibigay ang lahat para sa akin. Ngunit dahil sa mga lihim, nasisira ang aming relasyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang aking magiging asawa kung malaman niya ang katotohanan. Sa gitna ng mga alalahanin, dumating ang isang gabi na tumawag si Daniel ng labis na pagkabalisa sa kanyang tinig. Sinabi niya na hindi na niya matiis ang sitwasyon, na tila unti-unting nawawala ang kanyang pag-asa. Nais niyang gumawa ng desisyon na maaaring magpabago sa lahat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking mga desisyon. Naisip ko kung paano sana naging iba ang lahat kung kami ni Daniel ay nagtiwala sa isa't isa ng buo, kung hindi kami naglihim at nagpadala sa mga takot at pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi na namin kayang balikan ang dati. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng sugat na mahirap paghilumin. Ako ay nalulugmok sa mga pangyayari at hindi ko alam kung paano ko aayusin ang mga sirang piraso ng aking puso. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang hindi inaasahang pagliko ng mga pangyayari, isang plot twist na magpapabago sa takbo ng buhay ko at maglalantad ng mga katotohanan na matagal ko nang ikinubli. Maghanda kayo sa isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at trahedya na magpapaalab ng inyong damdamin at magpapaisip sa inyo kung paano ba talaga nagtatapos ang isang kwento ng pag-ibig. Hindi ko akalain na sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang pangyayari na magpapatumba sa mga ilusyon na matagal kong pinanghawakan. Ako si Marikit, 27 anyos, at ngayon ay ibabahagi ko ang unang bahagi ng isang hindi inaasahang pag-ikot sa kwento ng aking buhay, isang plot twist na nagdulot ng labis na pagkabigla at pagkalito. Habang patuloy ang pakikipagsapalaran ko sa dalawang lalaki, si Daniel ang aking unang pag-ibig at si Carlo ang lalaking handang tanggapin ako, nagsimula akong mapansin ang mga kakaibang kilos ng matandang kapitbahay. Sa kabila ng kanyang mga banta at pananakot, may mga sandaling tila siya ay nagiging mapagkumbaba at may mga pagkakataon na parang may itinatagong lihim na hindi niya sinasabi.
Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa palengke, bigla niyang nilapitan at sinabi ng may kakaibang tinig, "Marikit, may dapat akong sabihin sa'yo? Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo." Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, kaya nagtanong ako ng diretsyo. Sa mga sumunod na salita niya, unti-unting nabunyag ang isang hindi inaasahang katotohanan. Ang matandang kapitbahay pala ay may malalim na koneksyon kay Daniel at siya ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng mga video na iyon. Ayon sa kanya, hindi lang siya basta tagamasid. Siya pala ay isang matalik na kaibigan ng pamilya ni Daniel sa mataas na kahoy at may mga bagay siyang gustong ipagtanggol. Nang marinig ko ito, napuno ako ng pagkalito. Bakit siya gagawa ng ganitong bagay laban sa akin, isang babae na mahal ng anak ng kanyang kaibigan? Ngunit ang sagot niya ay nagdulot sa akin ng mas malalim na pagkabigla. Sinabi niya na may sikreto si Daniel na hindi niya kayang sabihin sa akin, isang bagay na maaaring makasira sa aming relasyon kung malalaman ko. Kaya napilitan siyang gamitin ang mga video bilang paraan upang maprotektahan si Daniel at ang kanyang pamilya mula sa mas malaking kapahamakan. Naramdaman ko ang isang matinding dagok sa dibdib. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga ito. Ang taong inakala kong kalaban ay may dahilan pala. At si Daniel, ang lalaking minahal ko, may itinatagong lihim na matagal nang nagpapabigat sa aming relasyon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong parang nasa gitna ako ng isang malalim na gulo na hindi ko maintindihan. Ang mga pangyayari ay tila nagiging mas komplikado at mapanganib. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang ikalawang bahagi ng plot twist, ang mga kaganapan na sumunod sa pagbubunyag na ito at kung paano nito binago ang lahat ng aking pananaw sa relasyon namin ni Daniel at sa buhay ko. Isang kwento ng pagtataksil, pag-ibig at mga lihim na kailangang harapin. Handa na ba kayo sa susunod na kabanata? Hindi ko inakala na ang mga salita ng matandang kapitbahay ay magpapabago ng lahat sa buhay ko. Ako si Marikit, 27 anyos, at ngayon ay ibabahagi ko ang pangalawang bahagi ng plot twist na nagulat at nagulantang sa akin ng husto, isang lihim na matagal nang itinago ni Daniel at ng kanyang pamilya. Matapos niyang sabihin ang koneksyon niya kay Daniel, unti-unting lumalim ang kwento. Ayon sa kaniya, si Daniel ay may malaking utang na loob sa kanyang pamilya na nag-ugat pa sa mga nakaraang henerasyon. Ngunit hindi iyon ang pinakamakakabiglang bahagi. May isang pangako si Daniel sa matandang ito, isang pangakong nagbabawal sa kanya na magpakasal o magbuo ng pamilya nang walang pahintulot mula sa kanilang pamilya. Ilang taon na raw ang nakalipas nang mapasok ni Daniel ang isang delikadong sitwasyon na halos ikasira ng kanyang buhay. Sa tulong ng pamilya ng matanda, nailigtas siya ngunit kapalit nito ang isang kasunduan na naglalagay sa kanya sa isang mahigpit na kontrol. Kaya naman, kahit na mahal niya ako, hindi niya kayang magpakasal o magbigay ng katiyakan sa akin dahil sa pangakong iyon. Ang matanda, bilang tagapangalaga ng kasunduan, ay nagbabantay sa bawat galaw ni Daniel at ako. Kaya niya nakuhanan kami ng mga video, hindi para sirain ako, kundi para mapanatili ang kontrol at siguraduhin na hindi ako makakasira sa plano nila. Naramdaman ko ang bugso ng damdamin, galit, lungkot at pagkabigla. Paano naging ganito ang buhay ko? Paano ako naging bahagi ng isang lihim na labis na nagpapahirap sa akin? Ang pag-ibig ko kay Daniel ay tila naging isang bilangguan at ako ay nakatali sa mga pangakong hindi ko alam. Habang nag-uusap kami ng matanda, lumalalim ang aking pagdududa sa lahat ng bagay. Naisip ko kung paano ako makakalaya sa sitwasyong ito. Paano ko haharapin ang aking pamilya, si Carlo, at higit sa lahat si Daniel na tila isang estranghero na may tinatagong mundo? Hindi rin mawawala ang takot na baka ang mga lihim na ito ay magdulot ng gulo hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa mga taong mahal ko. Ang mga pangarap ko ng isang simpleng buhay ay unti-unting nagiging malabo at puno ng panganib. Sa gitna ng lahat, naisip ko na kailangan kong magdesisyon, magpapatuloy ba ako sa pag-ibig na puno ng lihim at hadlang, o haharapin ko ang katotohanan at magpapakatatag sa kabila ng lahat? Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang matinding eksena kung saan ang lahat ng tensyon ay aabot sa sukdulan. Ang mga damdamin ko ay sasabog at ang mga pangyayari ay magdadala sa akin sa isang punto kung saan kailangan kong pumili, isang desisyon na magbabago ng lahat. Handa na ba kayong marinig ang kasukdulan?
Hindi ko inakala na darating ang araw na ang mga pangyayari sa buhay ko ay sasabog sa isang napakatinding antas ng tensyon, parang apoy na nagliliyab sa loob ng dibdib ko na hindi ko na kayang pigilan. Ako si Marikit, 27 anyos mula sa Lipa, at ngayon ay isasalaysay ko ang pinakamataas na punto ng aking kwento, ang sandaling ang lahat ay tila sumabog sa aking harapan. Sa mga araw na iyon, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang na aking tinatahak. Ang presyon ng matandang kapitbahay, ang lihim ni Daniel, at ang mga inaasahan ni Carlo ay naghalo-halo sa puso at isipan ko. Hindi ko na mapigilan ang mga luha na dumaloy habang iniisip ang aking kalagayan. Parang ako'y nasa pagitan ng apoy at dagat, walang malapitang daan palabas. Isang gabi, habang nagkaharap kami ni Daniel sa bahay, sumiklab ang mga damdamin namin. Mga salita na matagal naming itinago ay lumabas na parang apoy na nagpapaso sa hangin. Pinagsabihan ko siya ng mga tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Bakit hindi niya ako iniwan? Bakit hindi siya nagpakita ng tapang para ipaglaban ang aming pagmamahal? At bakit ako ang nagdurusa sa gitna ng mga lihim at banta? Si Daniel naman, sa kabila ng kanyang mga luha at pagsisisi, ay nagkwento ng mga bagay na hindi ko lubos maintindihan, mga pangakong hindi niya kayang sirain, mga responsibilidad na nagpapabigat sa kanyang mga balikat, at ang takot na mawala ang kanyang pamilya kung siya'y lalaya. Ang bawat salita niya ay tila mga patalim na tumutusok sa puso ko, ngunit sa kabila ng sakit, naramdaman ko ang kanyang pag-ibig na nananatili. Sa kabilang dako, si Carlo ay patuloy na nagbibigay ng mga regalo at pangako ng magandang kinabukasan. Ngunit kahit gaano pa siya kabuti, hindi niya matanggal ang mga anino ng nakaraan na bumabalot sa puso ko. Ang presensya niya ay nagdudulot ng kalituhan at pagkabalisa dahil alam kong hindi siya ang lalaking tunay kong minamahal. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang isang pangyayari na nagpatindi pa ng tensyon, isang pagtatalo sa pagitan ko at ng matandang kapitbahay na humantong sa isang matinding sagutan. Ang kanyang mga pananakot ay naging mas matindi at ako'y napilitang harapin ang kanyang mga kahilingan nang hindi ko gusto. Naramdaman ko ang aking sarili na unti-unting nawawala sa kontrol at ang aking mga pangarap ay tila nagiging abo sa hangin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na nananatiling malinaw sa akin. Ang aking puso ay naghahanap ng katotohanan at kalayaan. Sa susunod na huling bahagi, ilalahad ko ang mga hakbang na ginawa namin upang harapin ang mga pagsubok na ito, ang mga lihim na lumabas sa liwanag, at ang dramatikong pagtatapos ng kwento na nag-iwan ng maraming tanong sa hangin. Handa na ba kayo sa wakas ng aking kwento? Ang sagot ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa ating lahat na minsang nagmahal at nagdusa. Hindi ko inakala na darating ang araw na ang lahat ng lihim, kasinungalingan at pagtataksil sa buhay ko ay magtatapos sa isang napakadramatikong pangyayari. Isang pagtatapos na puno ng luha, pasakit at mga tanong na walang kasagutan. Ako si Marikit, 27 anyos mula sa Lipa, at ngayon ay ibabahagi ko ang huling bahagi ng aking kwento, ang kwento ng isang babaeng naglakbay sa gitna ng pag-ibig, pagkakanulo at kapalaran. Pagkatapos ng matinding pagtatalo at mga banta mula sa matandang kapitbahay, napagdesisyunan namin ni Daniel na hindi na namin kayang ipagpatuloy ang ganitong uri ng buhay. Nakipag-ugnayan kami sa mga awtoridad upang ilahad ang buong katotohanan tungkol sa mga video, sa matanda at sa mga lihim na bumalot sa aming relasyon. Hindi naging madali ang proseso at marami kaming pinagdaanan, mga pagtatanong, panghuhusga at pagdududa mula sa mga tao sa aming paligid. Si Carlo, na dati kong minahal, ngunit hindi tunay na mahal, ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay nang malaman ang lahat. Sa halip na maunawaan at magpakita ng suporta, nagalit siya at naglaho sa buhay ko ng biglaan. Naiwan ako sa gitna ng unos na walang sapat na sandigan, ngunit hindi ako sumuko. Habang patuloy ang investigasyon, lalong lumitaw ang mga katotohanan na nagpabago sa lahat. Napag-alaman na ang matandang kapitbahay ay may mas madilim pang motibo, isang kasinungalingan na nag-ugat sa inggit at galit na matagal niyang tinago. Sa huli, siya ang nahuli sa mga gawaing ilegal na hindi ko inakala. Ako at si Daniel, sa kabila ng lahat, ay nagpasya na harapin ang buhay ng magkasama, malaya na mula sa mga pagkukunwari at lihim.
Hindi naging madali ang aming paglalakbay, ngunit natutunan naming ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya, kundi pati na rin sa pagtanggap sa mga kahinaan at pagsubok. Ngunit bago matapos ang kwento, may isang lihim na hindi ko pa naibubunyag. Isang lihim na maaaring magbukas ng bagong kabanata sa aming buhay. Isang misteryo na naghihintay na malutas, isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin tuwing gabi. Ano kaya ang lihim na iyon? Ano ang susunod na hakbang sa buhay ko at ni Daniel? Hanggang kailan kami tatanggap ng mga pagsubok na ito? Marahil ang sagot ay nasa mga susunod na kabanata ng aming kwento. Salamat sa pakikinig at pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Sana ay may natutunan kayo sa aking karanasan na kahit gaano man kahirap ang buhay, may pag-asa at lakas sa puso ng bawat tao na magpatuloy. Hanggang sa muli, ako si Marikit, at ito ang kwento ng buhay ko.